Hi mommies! Welcome to my channel. So for today, ang pag-uusapan natin ay tungkol dun sa nagtatanong, pwede daw bang magpadede, magpa-breastfeed pagkatapos uminom ng alak? Alam niyo mommies, ang sagot naman dyan ay oo. Kaya lang, you have to finish this video dahil pag-uusapan natin yung mga limitations. What are the limitations kapag ka iniisip mo na magpadede right after uminom ka ng alak? So, ang mga pag-uusapan natin ay kung ano yung effect nito kay baby. Napupunta ba yung alak dun sa milk ni mommy kapag ka umiinom siya ng alak, ganyan. And when is it allowed na magpadede ka pagkatapos mong uminom ng alak? And also, mommies, isi-share ko din sa inyo yung tungkol dun sa experience ko. Kasi na-experience ko din to. Kasi up until 3 years old si Amira na pina-breastfeed ko siya. But before that, mommy, ako si Mommy Let Galangco. Sinishare ko yung mga experiences ko bilang first-time mom and as a wife. Click nyo lang yung picture ko dyan sa baba at marami pa akong ibang mga topics dyan. Baka sakaling makatulong sa inyo. Pwede nyo din akong i-follow dun sa Facebook page ko, Mommy Let Galangco. Or dun sa other page ko about marriage, which is Let Galangco Daily. So, ayun na nga mommies, pwede naman daw pala na magpadede ka after mong uminom ng alak. Kaya nga lang, ito yung catch. Kailangan 1 standard drink lang daw. So, actually, hindi kasi nakaspecify doon, mommy, sa nabasa ko kung gaano kadami exactly ang pwede mong inumin na alak. At based sa nabasa ko, bilang assuming akong mommy, sa tingin ko, ang ibig niya sabihin, isang bote lang ang pwede. So, since ganun ka konti, mommy, nakakabitin naman talaga yon. Anyway, according nga dun sa nabasa ko, ang sabi niya, the best option for a mommy, for a breastfeeding mom, is not to consume alcohol. Pero syempre, hindi naman talaga natin maiaalis. Kaya kayo nandito, I'm sure, is you want what's best for your baby, and of course, you want to unwind. So, para naman dun sa tanong, mommy, na napupunta ba sa milk ni mommy yung alcohol na ini-intake niya? Ang sagot doon, mommy, is yes. 30 minutes to 1 hour daw after mong uminom, pinakamataas yung level of alcohol sa milk mo. And 2 to 3 hours after mong uminom, doon na-detect pa rin pala yung alcohol na in-intake mo. Pero mas lower na yung level. Kaya pala, nire-recommend nila na pwede kang magpadede after 2 to 3 hours ng pag-inom mo. So, ibig sabihin, mommies ha, ang sinasabi doon, based from doon sa nabasa ko, that is kapag ka one standard drink lang ang inintake mo. So, ibig sabihin, mas madami ang tinake-in mo, mas matagal bago mawala yung alcohol dun sa dede mo, ganyan. Mas matagal yung aantayin mo, most probably. So, siguro, mommies, ang iniisip mo, o di, ang gawin ko na lang, magpump ako ng magpump para mabawasan yung alcohol dun sa milk ko at mapalitan ng bago. Alam nyo, mommies, it does not work that way pala. So, ibig sabihin, mas maganda na you have to wait 2 to 3 hours after mong nag-take ng alcohol bago ka magpadede kay baby. So, since hindi nga pwede yon, mommy, yung iniisip mong yan, may idea akong naisip. What if, siguro mas maganda kung bago ka mag-take ng alcohol, mag-pump ka na, 'di ba? Mag-pump ka na ng ipapadede mo kay baby. At least, 'di ba, hindi na kailangang antayin ni baby yung 2 to 3 hours na yun. Meron ka nang naka-ready para sa kanya. Anyway, pag freshly pumped naman daw yung milk ni mommy, it can last for 4 hours. Pag nasa freezer naman, 6 months naman daw ang itatagal niya, o 'di ba? Pero mommy sa, hindi ko naman kayo ine-encourage na gawin yan. Dahil sa totoo lang, ang sabi nga doon, ang best option mo talaga is wag na lang uminom ng alak pag nagbe-breastfeed ka. Pero syempre, huwag kayong mag-alala. I do understand how you feel. Actually, mommies, alam niyo ang reason doon sa nabasa ko kung bakit ini-encourage nila, dinidiscourage nila yung mga nanay na huwag na lang magpadede after nilang uminom is that, or huwag na lang uminom pagka iniisip nilang magpapadede sila, is that, syempre, kapag ka sobra, okay, ang keyword doon, mami ha, pag sobra-sobra. Pag sobra-sobra yung nainom mo at na-intake ni baby ang sobrang amount ng alcohol from dun sa milk mo dahil nga uminom ka, it can affect dun sa katawan ni baby. Magkakaroon siya ng negative effect sa katawan ni baby, katulad ng well-being niya, sa development niya, may epekto din daw yon. Plus, mommy, ang reason din daw kung bakit dinidiscourage yung mga, which is, sa tingin ko, ito very, may point talaga.
kapag kasi nasobrahan mo at lasing na lasing ka, tapos magbe-breastfeed ka, maapektuhan yung judgment mo bilang nanay. Like for example, pag lasing ka, 'di ba? Ang tendency niyan, makakatulugan mo si baby. What if umiyak si baby? What if napatungan mo ng kamay mo yung ulo ni baby, yung mukha ni baby? Yung mga bagay na yon nakaka-affect dun sa pag-intake mo ng alcohol. So, that's the reason why in-encourage nila yung mga nanay na wag na lang magpadede or wag na lang uminom kapag ka iniisip mong magpapadede ka or wag kang magpadede kapag ka iniisip mong iinom ka. Ganon. So like I said, mommy, di ba, pwede naman na ang gawin mo nga, mag-pump ka na lang. So anyway, mommy, nasa iyo pa rin naman yon. Okay, so pag-usapan natin yung experience ko. Ako, dati, na-experience ko din na yung, I think, 1 year, less than a year old si Amira, pero more than 6 months na siya, hindi ko na maalala kailan exactly yung time na uminom ako. Pero mommies, I think nasobrahan ko more than a bottle yung na-intake ko nun. But, sinunod ko yung 3 hours, after 3 hours, kasi yung time na yon gabing-gabi na talaga, tulog na tulog si Amira, at mahaba ang tulong ng anak ko noong mga panahon na yon. Kaya, so far naman, walang masamang naging effect kay Amira. Ito, sinashare ko lang ha. Hindi ko kayo ine-encourage. Sinashare ko lang yung experience ko. Plus, meron din yung time na more than 1 year old na siya. Medyo nasobrahan ko rin nun. Pero ang ginawa ko nun, mommy, is kasi mas mahaba na yung tulog ni Amira. So, kinabukasan ko na siya napadede nung time na yon. So far, wala namang masamang effect. So, si Amira, maglilink ako ng mga videos dyan. So, eto na siya ngayon. She's already 5 years old and she's a very smart kid. Shinare ko pala dyan, mommies ha. May mga other videos ako na shinare dyan. Paano ko tinuruan si Amira magsulat. Paano siya natuto na ma-potty train as early as 2 months, as early as 8 months, ganyan. And kung paano ko siya naturuan na, kasi si Amira, she's only 5 years old. Tapos, ang bilis niya matuto when it comes to sa academics, ganyan. So, yung mga bagay na yun sinashare ko. Sana, masubaybayan niyo rin yung mga bagay na sinashare ko ngayon. Always think positive, mommies. Don't worry. Hindi dahil gusto mong uminom ay ibig sabihin masama ka ng nanay. No. The reason why you're here is because you care for your child at gusto mong malaman what's best for your baby. And that's what matters. Okay? So, yun lang. Always think positive and choose to empower other mommies. Kung meron kayong natutunan and you like this video, mommies, I would really appreciate it. If mag-comment kayo, mag-like kayo, or kung ipa-follow nyo din ako dun sa Facebook page ko, Mommy Let Galanco, or dun sa page ko where I share my experience sa marriage namin mag-asawa, Let Galanco Daily. For the smile. Ooh, so beautiful. Very good. Well, that's great. At least that will help time pass quickly. 6 plus 2. 6 in my mind, 2 in my hands. What's next to 6? 7. My agency treats me as if I'm crazy.